Okay guys, welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. We have a 2024 GTV. Now, dinala sa atin to, existing na yung fan. Meron na siyang fan na stock doon sa ating Vespa at nilagyan siya ng auxiliary fan. Meron siyang sariling fan. Now, existing na. Pero the only difference na ginawa ko ngayon dito is nilagyan ko siya ng sariling temperature controller. So, ginawa kong independent yung sariling linya nito, gumawa ko sariling linya para hindi siya umaasa dun sa kabilang fan. Now, ang unang kabit kasi nito, sa nakita ko, meron siyang fan na isa pero naka-interconnect doon sa stock na fan. Which is, pagka umandar na tong fan na tong stock, sasabay lang yung kabila. So, dalawa silang gagana. Okay naman yun. For me, okay naman. Wala naman siya magiging problema. But, ang iniisip ko lang doon is, what if, for example, given the situation na namatay itong isang fan or nasira itong isang fan na stock? So, kung dito siya umaasa ng power at dito rin siya umaasa ng trigger, automatically, yung kabila, hindi rin gagana. So, ganun na mangyayari. Overheat pa rin siya. So, the only difference na ginawa ko, gumawa ko ng sarili, tulad nito, it's a temperature-controlled na fan. So, once it hits 84 degrees Celsius, automatic, gumagana na yung fan ng kusa. And then, pag bumaba siya ulit, dun sa certain temperature niya, which is kung ano yung sinet natin, 84 degrees, once na bumaba na siya ulit doon, automatically, namamatay din yung fan. So, meron siyang sariling system. Hindi na tayo umasa doon sa sariling temperature controller ng Vespa mismo na kung ano yung stock. So, meron siyang sariling utak. Kung sakaling na-hit niya yung temperature ng makina natin, gagana yung stock fan. Pero pag etong isa, mas nauuna tong umaandar kesa dito sa ating stock fan. Kasi itong stock fan natin, medyo mataas ang temperature niyan bago siya gumana. Kung makikita nyo sa gauge, usually, nasa 3/4 na yan or 2 bars na lang overheat na. Tsaka lang gagana itong fan natin. Now, kung ang difference ng meron na itong temperature controller, ang difference niyan, ma-adjust natin yung temperature na gusto natin kung kailan siya gustong gumana. So, gusto mo malamig yung engine mo, ibaba mo yung temperature para mas gagana na siya kagad. So, ang difference nun, kesa dun sa nakarekta, ang kagandahan nito, automatic na namamatay siya ng kusa, so hindi nabubugbog ang baterya natin, hindi nabubugbog ang fan. Not unlike pag nakarekta, tuloy-tuloy yan na tumatakbo. So, yun ang naging difference sa ginawa kong to. So, kumbaga, yung dati nakakabit, in-enhance ko lang, nilagyan ko ng sariling controller, nilagyan ko ng sariling system, para mas efficient ang cooling ng ating Vespa. So, etong sunod na video na to, papakita ko sa inyo yung video na nasa labas ako, tinetest ko siya kasi kinakalibrate ko na, and pinapaliwanag ko rin doon kung paano natin paano natin i-control at paano gumagana yung buong system na yun doon sa ating Vespa. Okay guys, ngayon tinetest natin to. Ito yung temperature controller natin. I don't know if you can see this. Once it hits 80 degrees Celsius, gumagana na yung fan. Nakita nyo, umiikot na siya. Merong certain temperature to na pagdating niya ng 78 degrees Celsius pababa, automatically mamamatay itong fan. Ayan o, since pinalalamig niya na, makikita niya, 79, 79.5, pababa na siya, yung temperature. Ayan. Once it hits 78 degrees Celsius, automatic mamamatay na yan. So, mauuna itong aandar at mamamatay rin siya ng kusa once it hits 78 degrees Celsius. So, again, ayan, namatay na siya, 78 degrees, namatay na yung fan. See, automatic namamatay siya. So, yung main fan natin, the only time na lang nagagana siya is pag sobrang taas na ng temperature. Ito yung mga situation wherein sobrang nasa traffic kayo at mainit ang panahon. Yan, gagana na yung kabilang fan, sasabayan dito. So, kaya the reason why nagkabit tayo ng temperature controller, yan, gumana uli yung fan. Kasi, ang gusto ko mangyari, kasi iba pagka nagkakabit ng mga ganito, rekta kagad dun sa battery or dun sa any electrical component na pwede siya itap. The problem is, pagka umandar tong fan na to, tuloy-tuloy, nakarekta. Not unlike pag meron tayong temperature controller, gagana lang siya at a certain temperature, mag-o-off din siya pag na-reach na yung minimum temperature na sinet natin.
So, yun ang advantage na meron nito. Hindi ganong bugbog ang baterya nyo, hindi ganong bugbog ang electrical component kasi automatic namamatay siya. Yan, namamatay siya pag nahit niya na yung certain temperature. So yan, ganyan ang ginawa natin dito guys para lang kumbaga in-enhance lang natin to just to make sure na hindi siya nakarekta at hindi mabubugbog ang baterya natin sa sa fan na to. So yan. Gumawa tayong temperature controller, safe lahat yan, fuse protected. So yan ang pinaka ma-advise ko para dun sa mga gusto nila ng lower temperature ang kanilang Vespa. Pakita ko rin sa yung temperature ng ating pagka nag-heat na ang 80 degrees Celsius. Once gumana yan, patingin tong temp nilang ng Vespa mismo. Usually kasi problema yan, 2 bars na lang bago mag-overheat, tsaka gagana yung main fan. Tulad yan, gumagana na yung main fan dyan. And then once nag-heat yung ating temperature dito sa kabila, gagana to, katulong niya yung main fan para palamigin yung ating mga Vespa. Ayan, gumagana yung main fan, and then mag-heat na to ng 78 degrees Celsius. Tutulungan niya lumamig. Kasi namatay na yung main fan natin. So malamig na uli yung buong system. Tayo lang natin bumaba to. So yan. Nakita nyo kung gaano kababa na, halos kalahati. Nasa half na lang siya. So yun ang advantage nito guys. Mas maganda na yung magiging cooling system ng ating Vespa. Kita nyo, gumana ulit itong natin, aux fan natin. Hindi gumagana yung main fan, pero gumagana na yung auxiliary fan natin. Once na hit niya yung, again, 80 degrees Celsius, which is yung malapit na doon sa temperature na 2 bars na lang, mataas na ang temperature ng ating GTV or GTS. So, yon. Okay na to, ibabalik na natin to ngayon sa system, and then ito i-embed natin sa loob ng ating glove compartment. Okay guys, nakita nyo na yung video na ginawa ko kanina regarding do sa paano mag-operate at paano gumana yung system na ginawa ko para dito sa Vespa. Now kung gusto nyo ng gintong setup, pwede natin gawin kahit meron kayo existing na fan na, pwede natin gawin yan dito. Ibahin lang natin din niya. Just message lang kayo sa page or comment kayo kung gusto niyo ng ganitong setup. And schedule natin kung kailan natin ikakabit yan sa inyong mga Vespa kasi medyo matagal gawin to kasi kinakalibrate pa. So again, thank you for watching guys and see you again on our next video. Please don't forget to like, share, and follow dun sa ating mga video sa YouTube and sa Facebook. Thank you for watching guys.